Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, adabul muta'allimin. At tinatalakay pa rin natin yung ikhlas para sa mag-aaral. Nakaraan, yung huling nabanggit natin, yung sinabi ni Qadi Iyad, rahimahullah, tarkul amali min ajlin nasi riya. Ang pag-iwan ng tao sa paggawa ng mabuti dahil sa mga tao ay riya din na may tuturing. Halimbawa, hindi niya gagawin, hindi niya itutuloy ang paggawa ng isang kabutihan dahil may makakakita sa kanya, ito ay may tuturing din na riya. Kasi yung tao na gumagawa nito, ayaw niya na mapagbibintangan siya ng riya. Na ibig sabihin din, gusto niya na pinupuri siya sa kanyang ikhlas. So yung dapat gagawin dito, ayusin niya yung intention niya, tapos gawin niya na yung dapat niyang gawin. Wala na siyang pakialam sa tao. Kasi kung matibay naman yung kanyang paniniwala na ikhlas yung gagawin niya, wala nang kinalaman doon yung mga tao. Kahit anong sabihin nila, gawin mo yung mabuti, inshallah. Kasi minsan, yung tao, isa sa mga nakakapigil talaga sa tao, sa maraming bagay, yung masyado niyang pagtingin sa ibang tao, yung gusto niya na magugustuhan siya ng mga tao, gusto niya tanggap siya ng mga tao. Yung kasabihan nga, di ba? You cannot please everybody. Huwag mong hangarin na matutuwa sa iyo yung mga tao. Hangarin mo, matuwa sa iyo si Allah. So sinabi niya, tarkul amali min ajlin nasi riya. Pero syempre, hindi rin naman niya nakalimutan banggitin, wal amalu min ajlin nasi shirk. At ang paggawa ng mabubuting gawain para sa mga tao, ibig sabihin para purihin ka ng mga tao, o para magkabit ka ng material na pakinabang mula sa mga tao, ito ay shirk. Shirkun asgar, maliit na shirk, pero shirk pa rin. At kapag ang tao ay namatay na nagpapakitang tao, impyerno pa rin siya. Okay? Impyerno pa rin siya. Shirk ang pagpapakitang tao dahil ang nagpapakitang tao, humihingi siya ng gantimpala sa kanyang kapwa-tao, salip na kay Allah. Intindihan nyo? Kaya siya naging shirk. Wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma, at ang ikhlas, ito ay ang pangalagaan ka ni Allah mula sa dalawang ito. Yung tarkul amal min ajlin nas at yung amalu min ajlin nas. Ang hindi paggawa ng mabuting gawain para sa mga tao o dahil sa mga tao, at ang paggawa ng kabutihan dahil sa mga tao, yung para mapuri. Kaya nga lilinawin din natin, hindi rin masama na may gagawin ang tao na para sa ibang tao o para kalugdan siya ng ibang tao. Kasi mayroong mga tao na karapatan nila sa atin na sila ay malugod. Halimbawa niyan yung magulang natin, gagawa tayo ng bagay para sa magulang natin, susundin natin sila. Yun ay hindi yun may tuturing na paggawa ng mabuting bagay alang-alang sa tao. Hindi yun shirk. Kung hindi naman yun lalampas o lalabag sa karapatan ni Allah, hindi yun shirk. Kung inuuna natin siyempre ang kaluguran ni Allah, at kung hindi naman lalabag sa karapatan ni Allah o kaluguran ni Allah ang pagsunod sa magulang, susunod tayo sa magulang. Wag lang isobra-sobra, okay? Yung parang nilimitahan mo na yung mundo mo. Kailangan aprobado ng nanay mo yung lahat ng gagawin mo. Hindi ganun. Okay? At gayon din,
Sino pa yung mga tao na pwede nating hangarin na malulugod sila? Yung mga tao na meron silang karapatan sa atin. May karapatan sa atin. Halimbawa, yung amo natin, yung pinagtatrabahuan natin, may karapatan sila na matupad natin yung pinapagawa nila sa atin, yung inihiling nila sa atin na gawin para malugod sila sa atin. Yun ay pagkalugod na pinahintulutan. Gayun din yung ibang tao. Kapag ibinibigay natin sa kanilang karapatan, sa kanilang relihiyon, buhay, ari-arian, pag-iisip, salinlahi at dangal na yung mga makasido sharia nga na tinatawag, yun ay hindi riya. Yun ay, kumbaga, paghahangad na kaluguran tayo ng tao dahil meron silang karapatan sa atin. May karapatan sila na malugod o matuwa, kumbaga, matuwa sa atin. Sa sumunod, sinabi dito, وَقُلْ لَنَا يَعْلَمْ أَنَّ الْإِلْمَ إِبَادَةٌ وَالْإِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَفَّرُ فِيهَا الْإِخْلَاص وَالْمُتَابَعَةِ. Nalalaman nating lahat na ang kaalaman ay ibada. Nang paghangad ng kaalaman, ito ay pagsamba. Ang pag-aaral ng kaalaman sa Islam ay may tuturing na pagsamba. Naituturing itong pagsamba dahil ito ay kinalulugdan ni Allah at ito ay mayroong gantimpala. At ang kaalaman, bagaman hindi ito nababanggit sa mga gawaing pagsamba direkta bilang kabilang sa mga syart, kondisyon, mga arkan, mga haligi, mga wajibat, mga obligasyon o obligado rito, at mga sunan, mga voluntaryo, ang ilm ay implied na kondisyon sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagsamba. Hindi magagawa ng tao o ng sino mang Muslim ang anumang pagsamba ng walang kaalaman. Kaya ito ay ibada. Kaya tingnan na lang ninyo halimbawa, kung mayroong Muslim na kumikilos at nagsasalita ng hindi ayon sa kaalaman, nanguhula lang yan kung ano yung kanyang gagawin, nanguhula lang yan kung ano yung kanyang sasabihin. At kapag pinuna mo, mali yung ginawa mo, mali yung sinabi mo, magagalit yun. Kasi pinanghawakan na niya yung isang bagay ng hindi naayon sa dalil. Kumilos siya ng hindi naayon sa dalil. Samantalang sa manhaj natin bilang Ahlus Sunnah wal Jamaa, sa kaparaanan natin, baligtad. Titingin muna tayo ng dalil sa dalil at saka tayo kikilos ayon sa dalil. So hindi katulad nung mga, yun nga, nanguhula, mga ligaw na sekta o kahit mga pasaway na Muslim, mga nagdudunong-dunungan na Muslim, magsasalita yan, tapos kapag sinabihan mong mali, hahanap yan ng dalil. Saka lang yan nahanap ng dalil na sumasang-ayon sa kanyang ginawa. Pero pag wala siyang mahanap na dalil, kung ano-ano na lang yung gagawin yan. Kung ano-ano na lang yung kanyang gagawin. Kasi hindi siya sumunod doon sa natural, kumbaga, natural order of things sa Islam na dapat ito ay ang lahat ng bagay dito, gawain, pananalita, paniniwala, ay nakasalalay sa kaalaman. Al-ilmu ibada, ito ay ibada o pagsamba. Na kaya nga ang ating mga scholar, ang marami sa kanila ay nagsasabi na tungkol doon sa kainaman ng kaalaman, na kung meron na lamang silang natitirang mga ilang panahon sa kanilang buhay, gugugulin nila ang mga ito sa pag-aaral. O kaya magiging mas kamahal-mahal sa kanila ang pag-aaral. Kasi ang pag-aaral, ito ay nagdudulot na mas makilala natin si Allah. Mas tumibay ang ating pananampalataya. O magawa natin ng mas maayos, mas tama ang ating mga pagsamba. Hindi pwedeng tataas ang iman ng tao nang hindi tumataas ang kanyang kaalaman. Hindi pwede. Yung mga tao na nagsasabi na sila ay mataas ang iman o matibay ang iman sa kabila ng kawalan nila ng kaalaman,
nagdadrama lang yun. Maarte lang yun. Kunwari maglalakad, nakayuko, dahan-dahan, tapos basta alam niyo na yung tinutukoy ko. Yung mga umaastang banal na hindi naman nakapundasyon yung kabanalan na yun sa kaalaman, arte lang yun. At madalas itong mga tao na ito, sila talaga yung mga judgmental, mga mapanghusga. Kasi madalas sa mga taong ito, kapag hindi nila alam ang isang bagay at nakita nila, sasabihin nila mali, nang hindi naman nila alam kung anong batayan, paano naging mali o paano naging tama ang mga bagay-bagay. Kasi hindi naman nag-aaral, wala lang. Arte lang lahat. Na ito nga ay mapanganib kasi nga muli dahil ang tinatalakay natin ay ikhlas. Yung tao na umaasta na may pananampalataya pero wala namang kaalaman, bandang huli ay maaaring nagpapakitang tao nga. Nagpapakitang tao. Hindi lang yung pagpapakitang tao na riya, na yasir, yung konting riya. At maaaring ang aabot na siya sa antas ng nifaq, pagpapanggap na Muslim. Sinasabi nga natin, ang syirkun asgar, lahat ng ito ay pinto patungo sa syirkun akbar. At ang riya, patungo sa nifaq, katulad ng kung paanong yung paniniwala sa mga pamahiin ay pinto patungo sa pagtatambal kay Allah. Sinabi ni Allah, hindi binanggit dito kung saang aya ito, pero sa ano ito siguro, ito sa Suratul Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Hindi sila pinag-utusan, liban na lamang upang sambahin si Allah nang nag-iisa at walang katambal, ng dalisay sa kanyang relihiyon. So dito nababanggit yung salitang mukhlis. Yung mukhlis, fa'il din ito. Fa'il. So yung mukhlis, fa'il siya ng akhlasa. Diba? Ang Muslim, fa'il ng aslama. So yun yung kanyang wazan sa sarf. So hindi raw pinagutusan ng mga tao, libad na lamang nasambahin si Allah, ng dalisay ang kanyang layunin, at syempre nag-iisa at walang katambal sa relihiyon na ito. Na yung mukhlis o yung ikhlas, ang ikhlas nga, maaari itong maunawaan sa dalawang konteksto. Sa konteksto ng niya, na ang intensyon natin ay para lang sa kaluguran ni Allah, kaya tayo sumasamba o gumagawa ng gawaing pagsamba. At ikhlas ng kadalisayan ng pagsamba kay Allah lang, na hindi tayo sumasamba sa iba paliban sa Kanya. Katulad dun sa Suratul Ikhlas. Yung Suratul Ikhlas, tinawag itong Suratul Ikhlas dahil ito ay tumutukoy sa pagsamba lamang kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. At meron pang isang aya na binanggit dito ang salitang mukhlis. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sambahin mo si Allah ng dalisay ang iyong layunin at nag-iisa at walang katambal sa relihiyon na ito. Ala lillahi dinul khalis. Tunay na kay Allah ang relihiyon na khalis. Relihiyon na dalisay. Khalis, fa'il din ito ng khalusa, dalisay. Sa yung akhlasa at yung khalusa, magkaiba silang salita, pero isa lang yung pinanggalingan, yung pagiging dalisay. So dito parehong tinukoy yung mukhlis, fa'il ng akhlasa, at khalis, fa'il ng khalusa. Na yung fa'il, ito nga yung, sa Arabic, ito yung gumagawa ng action. Siya yung doer. Siya yung subject dun sa sentence. Bal inna hayatal muslim kullaha ibadatun lillah azza wa jal. Sabagkus nga ang buhay ng Muslim, lahat-lahat, ang kabuuan ng buhay niya ay pagsamba kay Allah. Mula sa kanyang pagsilang inshallah hanggang sa panahon na siya ay mamamatay, lahat ng ito ay pagsamba kay Allah. Pero syempre ang taklif ay magsisimula
sa panahon ng kanyang bulog kapag siya ay nagbinata at nagdalaga, at ang yung tinatawag na yung paghihimok sa tao na gumawa ng mga pagsamba ay magsisimula sa panahon na siya ay meron ng isip. Yung tamyiz na tinatawag, yung edad na pwede na siyang makausap, pwede na siyang mautusan na magsala. Kaya nga, doon sa hadith, inutusan yung mga bata na magsala sa edad na 7 pataas at obligado na silang magsala sa edad na 10 pataas. At meron din sa pang-aya, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. So ito ay sinabi ni Allah tungkol kay Ibrahim alayhis salam. Sinabi, sabihin tunay ng aking sala, ang aking nusok o yung mga pag-aalay o pagsasagawa ng Hajj, at ang aking buhay at kamatayan ay para kay Allah na Panginoon ng mga nilikha. Wala siyang katambal. At ito ang iniutos sa akin at ako ang kauna-unahan sa mga Muslim. So ito yung pinapasabi, ipinapapahayag ni Allah kay Ibrahim a.s. Ito yung inutos ni Allah kay Ibrahim a.s. na ipangaral sa kanyang mga nasyon, sa kanyang nasyon. Na dito, ang sala, ang Hajj, ang mga ritual ng Hajj kasama yung pagkatay, ang buhay at kamatayan ay para lamang kay Allah. So ito ay tungkol kay Ibrahim alayhis salam, pero applicable to sa lahat ng tao. Applicable ito sa lahat ng tao. So ganito natin inuunawa yung isa sa mga pag-unawa sa mga aya ng Quran. Kung ito ba ay pangkalahatan, applicable sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, o ito ba ay aya na tumutukoy lang sa isang pangyayari, sa ilang mga tao, sa isang panahon o pagkakataon. Halimbawa yung mga aya na katulad nito, tinutukoy nito ang lahat ng mga Muslim, dapat nilang isakatuparan nito. Pero yung mga aya sa Quran na tumutukoy sa halimbawa, Faqtulul musyrikina haythu thaqiftumuhum, patayin ninyo ang mga hindi Muslim, patayin ninyo ang mga nagtatambal kay Allah saan man ninyo sila matagpuan. Yun ay mga aya na para lang sa isang panahon o sa isang lugar. Sa panahon ng jihad specifically, at mas specific pa doon sa mga panahon ng pakikibaka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinahintulutan na sila na ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa pagsalakay ng Quraysh. Hindi yun para mambomba ng mall, mambomba ng LRT, mambomba ng super ferry, pang hostage, mangidnap, maging Abu Sayyaf, maging Maute, maging ISIS. Hindi yun aya para doon. Hindi yun aya para doon. Pero itong aya na ito ay general. Alhamdulillah. Ganyan din sinabi na itong aya na ito ay anna hada amrun li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yukhbir al musyrikin alladhina ya'buduna ghayra Allahi wa yadbahuna li alihatihim annahu mukhalifun lahum fi dhalik. So dito ipinaliwanag din ito ng mga scholar na ang aya na ito ay bagaman pinapasabi kay Ibrahim alayhis salam, ito rin ang pinapasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin sa mga nagtatambal kay Allah, na sumasamba sa iba paliban kay Allah, nagkakatay para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, na siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sumusunod sa kanila, na siya ay sumusuway sa kanila, na siya ay hindi nakikiayon, nakikibagay sa kanilang ginagawang kasamaan, ang pagtatambal kay Allah unang-una. Katulad ng Suratul Kafirun. Ang Suratul Kafirun, ito ay deklarasyon sa pinakamatinding paraan
na wala tayong kinalaman sa mga hindi mananampalataya. Pwede tayong makipagtulungan sa kanila, sa kabutihan, kung hindi makokompromiso ang ating relihiyon. Bawa dito sa atin, may ilang beses na nangyari, di ba? Na mayroong mga programa, yung mga pastor, mga hindi Muslim, may medical mission, mayroong livelihood program, tinatanggap natin yung walang problema. Kasi ang sinabi ni Allah, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti at maging makatarungan sa mga tao kahit hindi Muslim na hindi naman kumakalaban sa inyo sa relihiyon, hindi naman kayo pinapalayas sa inyong mga tahanan. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti sa kanila at maging makatarungan sa kanila. So pwede. Kasi yung problema, minsan nga yung kumakalat na mga ideolohiya palagi ng mga terorista, sinasabi nila kapag hindi Muslim, dapat patayin. Kapag hindi Muslim, pwede pagnakawan. Kapag hindi Muslim, pwede dayain. Kapag hindi Muslim, pwedeng kidnapin, gawing alipin, agad-agad na wala naman dahilan. Yun ay mga baluktot na interpretasyon sa relihiyon. Yun ay baluktot na interpretasyon sa relihiyon. Yung mga sahaba nga nagpapalaya ng alipin, tapos sila mga alipin nang hindi naman dapat alipinin. So sila ay nag-iimbento ng kanilang relihiyon. So walang problema na makitungo ng mabuti sa mga hindi Muslim. Lalo na sa kamag-anak. Lalo na sa magulang na hindi Muslim. So, kung mayroong tao na mayroong karapatan na sila ay pakitunguhan, ito generally yung mga tao na naging mabuti naman sa atin. Katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging mabuti yung kanyang pakikitungo sa kanyang mga hindi Muslim na kamag-anak. Kahit doon sa Makkah. Okay? Na yun nga nangyari doon sa Shi'ib Abi Talib, yung nakulong sila doon ng halos 3 taon. Nagkaroon ng embargo, bawal sila pagbilhan ng pagkain, bawal sila magbenta ng kahit ano para meron silang pera o ipang-babarter nila sa pagkain. Literally, kinulong sila doon ng Quraysh. Na yung pagkakakulong nila doon halos ng 3 taon, yun na yung isa sa mga dahilan na nanghina ang katawan ni Abu Talib at matapos lang noon, mga ilang panahon lang namatay na siya. Na doon sa Shi'ib Abi Talib, nang kinulong sila doon, halo-halo sila doon, Muslim at hindi Muslim. So naging mabuti, alhamdulillah, yung mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, kaya naging mabuti rin ang pakikitungo niya sa kanila. Walang bawal. Okay, huwag kayong maniniwala doon sa mga jihadi ko doon na nagpapakalat ng maling impormasyon na kumbaga dapat nating tratuhin ng parang hayop ang mga hindi Muslim. Hindi pwede. Hayop nga dapat nating tratuhin ng makatarungan Tao pa kaya? Hayop nga dapat nating tratuhin ng makatarungan. Tao pa kaya na mabuti naman ang pakikitungo sa atin at hindi naman tayo pinipinsala. At yung nga sinabi, fa inna salatahu lillahi wa dabhahu ala ismillahi wahdahu la syarika lah wa hayatuhu wa mamatuhu lillahi azza wa jal. Na nga, inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah na ipahayag na ang kanyang sala, as in yung literal na sala, yung pagdarasal na ginagawa natin 5 times a day, o maaari ring mga hulugan nito kasi yung sala, ito ay tumutukoy sa dua, yung panalangin. At maaaring ang panalangin nga, ito ay napapaloob sa lahat ng gawaing pagsamba. Kasi nabanggitan natin nung nakaraan, di ba? Yung dua ay maaaring matukoy o matawag sa mahati sa dalawang uri. Yung dua o talab at yung dua na ibada. Yung dua o talab, yung specifically hihiling ka kay Allah ng gusto mo. At yung dua na ibada, ito yung anumang gawaing pagsamba. Dahil technically kapag ang tao gumagawa ng pagsamba, nagdudua rin siya kay Allah. Meron siyang hinihiling kay Allah. Kaya siya sumasamba kay Allah. Okay? Yung tao na nagpa-fasting,
Halimbawa, bakit siya nagpa-fasting? Kasi umaasa ka na mayroong gantimpala ang pagpa-fasting at kapag nag-iftar ka, inshallah mula sa fasting, mapapatawad ang mga kasalanan mo, tatanggapin ang iyong dua at iba pang mga bagay. So technically, ang lahat ng gawaing pagsamba ay dua din na may tuturing o meron itong kalakip na dua. Hindi sila magkahiwalay. Kaya nga merong hadith, ad-du'a huwal ibada. Ang dua, ito ang diwa ng ibada. Na yung literal na translation ng hadith na yun, ang dua, ito ang pagsamba. Ito ang pagsamba. Yun yung ibig sabihin sa hadith na yun. So nga, sinabi rin na ipabatid niya sa mga kuffar na ang kanyang buhay at kamatayan ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panghuli, inshallah, amma wajhu qawluhu ta'ala fi hadhihi al-aya wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. At ang tinutukoy nga ni Allah dito sa sinabi niya na pinapasabi na ako ang kauna-unahan sa mga Muslim, sinabi ni Qatada ay awwalul muslimin min hadhihi al-ummah, na siya ang kauna-unahang Muslim o sumusunod kay Allah sa ummah na ito. Fa inna jami'al anbiya'i qablahu kulluhum kanat da'watuhum ilal Islam. Dahil ang lahat ng mga propeta na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang da'wa ay ang Islam. Isa lang ang relihiyon ng mga propeta. Mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang ang relihiyon nila. At hindi sinabi ni Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hindi kami nagsugo ng sino mang nauna sa iyo na sugo, liban na lamang na ipinahayag namin sa kanya na walang Diyos na marapat sambahin liban sa akin, kaya sambahin ninyo ako. So ito yung sinabi ni Allah. At sa isang aya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bunayya o ya bani, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. At si Ibrahim alayhis salam, siya ay naghabilin sa kanyang mga anak. At kabilang na dito si Yaqub. Ibig sabihin ng bani rito, kanyang mga anak, mga inapo. So si Yaqub, siya ay apo ni Ibrahim alayhis salam. Pero nabanggit na rin siya dito. At sinabi niya, o aking mga inapo, tunay na si Allah ay naghirang para sa inyo ng relihiyon. Pinili ni Allah para sa inyo ang Islam bilang relihiyon, kaya huwag na huwag kayong mamamatay, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Alhamdulillah, ang puno at dulo ng relihiyon nito ay ikhlas. Ang punot dulo ng pag-aaral ay ikhlas. Ang punot dulo ng lahat ng gawaing pagsamba ay ikhlas. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.